Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 246. Moklan. Sa ilalim ng maraming mapurol na tingin sa bulwagan, si Xiaoyan ay random na gumuhit ng upuan at umupo na may malaking aksyon. Sinulyapan niya ang maputlang mukha na si Luobo, marahang pinulot ang kanyang kuko at walang pakialam na sinabi. Sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari sa iyo kamakailan? Sa iyong karakter, mukhang wala kang katapangan na tanggayan ang lahat ng lakas sa Rock Desert City. Nang marinig ang bahagyang mapang-akit na salita ni Xiaoyan, napangiti na lamang si Luobo ng alanganin. Natahimik siya sandali bago tumawa ng mapait. Sa totoo lang, hindi ko pa naisip na duminahin ang teritoryo ng Rock Desert City. Bukod dito, ang Sand Mercenary Company ay walang lakas na tanggalin ang lahat ng iba pang grupo sa loob ng Rock Desert City. Ang lahat ng ito ay maaaring nagsimula dahil sa maliit na batang babae na tinatawag na Qinglin mula sa Desert Metal Mercenary Company. Medyo nanghihinayang ang ekspresyon ni Luobo. Luobo, mas mabuting mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Matutulungan ka ng aming angkan na duminahin ang Rock Desert City, ngunit maaari din itong sirain agad kayong lahat. Habang naghahanda si Luobo na ibunyag ang lahat, biglang nagbabala ang lalaking pinuno ng iilang tao sa gilid. Nang marinig ang babalang ito, nagbago ang ekspresyon ni Luobo. Pagkaraan ng ilang sandali, marahas siyang tumalikod at galit na sinabi sa lalaki. Kalokohan, kung hindi dahil sa inyong lahat, wala ako sa aking katapusan ngayon. Sino sila? Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tinitigan ang ilang lalaki na hindi mula sa Sand Mercenary Company at mahinang nagtanong. Nang makitang sumulyap si Xiaoyan, ang iilang lalaki ay nagmamadaling umatras ng ilang hakbang. Ang daochi sa kanilang mga katawan ay mabilis na umikot at ang kanilang mga mukha ay napuno ng takot. Hindi maiwasan ng kanilang mga mata na sumulyap sa kanilang mga paa, nag-aalala na baka biglang lumitaw ang kakaibang layer ng yelo at tumaas mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Maliwanag, ang mga aksyon ni Xiaoyan ngayon ay nagdulot na ng takot sa puso ng mga taong ito. Sila ay mga miyembro ng Moklan. Ang maliit na batang babae na tinatawag na Qinglin ay personal na banihag ng kanilang First Elder. Hindi nagtagal pagkatapos nilang mahuli siya, ang Moklan ay nakipag-ugnayan sa amin sa Sand Mercenary Company, na sinasabi sa amin na maaari silang magpahiram sa amin ng ilang tao at tulungan kaming duminahin ang Rock Desert City. Gayunpaman, ang kanilang kondisyon ay kailangan naming patayin ang lahat ng mga tao sa Desert Metal Mercenary Company. Nilaibat ng tingin ni Luobo si Xiaoding at ang iba pa sa likod ni Xiaoyan habang nagsasalita siya. Moklan. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Xiaoding habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Ano ang background nila? Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tinitigan ang medyo pangit na ekspresyon ni Xiaoding at nagtanong. Ang Moklan ay isa sa 4 na malalaking angkan sa hilagang silangang lalawigan ng Jiama Empire. Bagamat ang kanilang lakas ay hindi maikukumpara sa mga malalaking tao tulad ng Nolan Clan, hindi sila maaaring maliitin. Sa mahabang panahon na nakabaon sa hilagang silangan, masasabing sila ay malalim na nakaugat doon. Sila ay kumikilos tulad ng isang Panginoon ng lupain at doon. Gusto talaga nilang kumilos laban sa atin. Napakunot ng noo si Xiaoding at sinabing, Moklan. Ano ang kanilang lakas? Marahang kumatok si Xiaoyan sa mesa at mahinang nagtanong. Ang pinakamalakas sa angkan ng Mo ay ang First Elder na nabanggit nila kanina. Narinig ko na ang kanyang pangalan. Dapat siyang tawaging Mo Cheng. Ang kanyang pangalan ay kilala sa silangang rehiyon ng imperyo. Noon, siya lang ang pumatay sa lahat ng tao sa pinaka-rampant at mabangis na Black Rotary Bandit Troop. Dapat malaman na ang lakas ng Black Rotary Bandit ay hindi maaaring nasa ilalim ng 3 grupo ng Black Rotary Bandit. Higit sa 10 daoshi, bukod pa sa mga likas nilang masasamang karakter, kaunti lang ang pag-unlad ng imperyo sa pagkubkob sa kanila, sa halip, ang imperyo ay nawalan ng maraming tao. Sabi ni Xiaoding sa malalim na boses. Mukhang isa siyang masamang tao. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Siyempre, kahit na siya ay isang daoling lamang, ang kanyang lakas ay talagang napakahusay. Gayunpaman,
Ang pangunahing dahilan na tumulong kay Mo Cheng na magkaroon ng reputasyon at posisyon ngayon ay ang kanyang ibang pagkakakilanlan. Nang sabihin niya hanggang sa puntong ito, bahagyang naging kakaiba ang ekspresyon ni Xiaoding. Anong pagkakakilanlan? Noong bata pa ang lalaking iyon, minsan na siyang sumali sa Misty Cloud Sect. Pagkatapos noon, umalis siya sa Misty Cloud Sect para pangasiwaan ang mga bagay sa clan. Gayunpaman, ang taong iyon ay maaaring ituring na matalino. Kahit na umalis siya sa Misty Cloud Sect, bawat taon, magbabayad siya ng napakalaking pagpupugay sa Misty Cloud Sect. Bukod pa rito, sa tuwing ang mga upper echelon ng Misty Cloud Sect ay magkakaroon ng ilang masasayang okasyon at iba pa, siya mismo ang pupunta at bumabati sa kanila. Ang kanyang personalidad ay sobrang makinis. Ayon sa mga tsismis, noong tinanggap ng Misty Cloud Sect leader ang isang disipulo mahigit 10 taon na ang nakalilipas, inimbitahan din ang lalaking iyon. Pagkatapos bumalik mula sa Misty Cloud Sect, ang taong iyon ay nagpatuloy sa pag-uusap tungkol dito, ipinamalas ito sa lahat ng dako. Siyempre, ang makasali sa seremonya ng pagtanggap ng disipulo ng Misty Cloud Sect leader ay talagang isang bagay na ikainggit ng iba. Bagamat sinubukan niyang maging neutral hanggat maaari, marahang umiling pa rin si Xiaoding. Ang kanyang puso ay hinamak ang karakter ni Mo Cheng. Oh, tama na. Ang pinuno ng Misty Cloud Sect ay tumanggap lamang ng isang babaeng disipulo pagkatapos ng maraming taon. Dapat mong malaman kung sino siya. Kinawian ni Xiaoding ang kanyang kamay at sinabi. Oo, bahagyang ngumiti si Xiaoyan at tumango. Maliban kay Nolan Yanran, sino pa kaya ang babaeng disipulo? Sa makatuwid, kahit na ang taong ito ay umalis sa Misty Cloud Sect, hindi lamang siya ay hindi hinabol ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng Misty Cloud Sect, ngunit nakakuha din ng titulong External Deacon. Sa lahat ng mga taon na ito, ang dahilan kung bakit walang nakipag-away sa kanya habang maraming malalakas na tao ang pumupunta sa hilagang silangang rehiyon na ito, ay dahil sila ay natatakot sa likod ng lahat, ang halimaw na iyon ay ang Monster Beast, na talagang nasa likod nila. Napabuntong hininga si Xiaoding habang nakangiting sinabi. Brat, dahil alam mong ang Misty Cloud Sect ang sumusuporta sa aming Mo Clan, mas mabuting maging matino ka at masunurin na sundan kami pabalik sa Mo Clan. Kung iyon. Nang marinig ang paliwanag ni Xiaoding, ang mukha ng isang lalaki na medyo mas bata sa grupo ay hindi maiwasang maging bahagyang mapagmataas. Kung titingnan ang antas ng kahusayan na mayroon siya para sa ekspresyon, malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nagyabang. Gayunpaman, bago niya makumplito ang kanyang mapagmataas na mga salita, si Xiaoyan na nakaupo sa upuan ay random na ikanaway ang kanyang kamay. Agad na kumalat ang isang layer ng yelo mula sa paa ng lalaki at binalot siya nito. Kasabay nito, pinipigilan din nito ang mga salitang hindi pa ganap na nasasabi. Ngayon, kahit na ang pinuno ng Misty Cloud Sect ay dumating, hindi niya magagawang dalhin kayong lahat palayo. Kaya't, huwag sabihin ang mga moronic na salitang ito. Kung may magsabi ng isa pang salita, magkakaroon ng isa pang ice sculpture. Hindi man lang tiningnan ni Xiaoyan ang ice sculpture habang walang pakialam na sinabi niya. Nang marinig ang mga mapagmataas na salita ni Xiaoyan, isang galit ang bumalot sa natitirang apat na mukha ng mga tao. Gayunpaman, habang ang eskultura ng yelo sa tabi nila ay nagbabantay, marahas lamang silang nakapikit ng kanilang mga ngipin. Walang sino man sa kanila ang nangahas na ibuka ang kanilang mga bibig. Ngunit ang mga taong ito ay talagang kakaiba. Pagkatapos mahuli ang isa sa ating mga tao, gusto pa rin nilang tumalikod at patayin tayong lahat. May sakit ba sila? O natatakot ba sila na may alam tayo? Pinagdikit ni Xiaoding ang kanyang mga kilay at nag-aalinlangan na bamulong. Alam mo ba ang dahilan ng paghuli nila kay Qinglin? Tiningnan ni Xiaoyan si Luobo at nagtanong. Ito. Hindi ko alam. Ang sulok ng mata ni Luobo ay napatingin sa karagdagang ice sculpture na lumitaw at nilunok ang kanyang laway. Umiling siya ng alanganin. Tila natatakot na hindi maniwala sa kanya si Xiaoyan, mabilis at nagmamadaling idinagdag niya. Halos wala akong kontak sa kanila. Ang pinakamataas na ranggo na tao na nakita ko mula sa Mo Clan ay si Muran. Tinitigan ni Xiaoyan si Luobo na nasa harapan niya.
Pagkaraan ng mahabang sandali, tumango siya. Itinuro ng kanyang daliri ang ilang lalaking hindi kilalang pinanggalingan at sinabing, ang mga taong ito ay dapat na mga miyembro ng Mo Clan, tama ba? Oo, mabilis na tumango si Luobo. Nakangiting inilipat ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa iilang lalaki na naging pangit ang mga ekspresyon at nakangiting sinabi. Bakit hindi sabihin sa akin ng iilan sa inyo kung ano ang intensyon sa likod ng pagkuha kay Qinglin? Bahagyang nanginginig ang lalaking nakatayo sa kinatatayuan ng pinuno habang ang kanyang tingin ay tumawid sa ice sculpture na nakatayo sa kanyang gilid. Bahagyang gamulong ang kanyang lalamunan at nagsalita sa nanginginig na boses. Sinusunod lamang namin ang mga utos at walang alam sa mga detalye. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at muling kumalat pataas ang dambuhalang at kakaibang layer ng yelo mula sa ibaba ng binti ng lalaki. Sa isang iglap, binago nito ang lalaking iyon sa isang hugis tao na ice rod. Gusto kong marinig ang katotohanan. Ang nakangiting paraan ni Xiaoyan ay kasing takot ng demonyo sa paningin ng iilang miyembro ng Mo Clan. Hindi talaga namin alam. Bahagyang nanginig ang ilalim ng paa ng isang lalaki nang medyo naging berde ang mukha nito sa takot. Medyo namamaos din ang boses niya dahil dito. Nang marinig ito, nanatiling walang pakialam ang mukha ni Xiaoyan. Kaway-kaway na sana siya ulit nang biglang sinabi ni Hai Bodong sa gilid. Huwag na kayong magtanong sa kanila. Wala talaga silang alam. Ang Mo Clan ay sobrang higpit kapag nagtago ng kanilang mga sikreto. Hinding-hindi nila sasabihin sa kanila ang ilang mahahalagang impormasyon. Habang nakahinto ang kanyang palad, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tinitigan si Hai Bodong. Ngumiti siya at sinabing, may alam ka, hindi ba? Diretso ang tingin ni Hai Bodong sa maitim na tinta na parang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkusa siyang alisin ito at sinabi ang kanyang mga iniisip. Noon, nakikipag-ugnayan ako sa angkan ng Mo kaya alam ko ang ilang mga sikreto. Sa mga ninuno ng Mo Clan, may dating alchemist. Gayunpaman, hindi siya gaanong interesado sa orthodox na pagpino ng medisina. Sa halip, nakatuon siya sa pag-aaral ng ilang kakaiba o halimbawa ng mahiwagang bagay, at iba pa, inilipat ang mga ito sa katawan ng tao. Iyon ay medyo pervert. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Hihihi. Talagang napakalikot nito. Gayunpaman, may kakayahan talaga ang lalaking iyon. Nang maglaon, nagsimula na talaga siyang magbiyolan ng ilang produkto. Noon, maraming tao sa Mo Clan ang na-transplant ang mga bagay na ito. Bagamat ang kanilang lakas ay naging mas malakas, ginawa nila ang kanilang mga sarili sa alinman sa mga tao o multo. Pagkatapos magsaliksik sa Magic Beast, ang alchemist ay naglipat ng kanyang atensyon sa ilang kakaibang mga tao roon na may mga kakaibang tao rin na nakakilala sa iyong mga tao doon. Nagtataglay ng mga bagay na kakaiba ang ninuno ng Mo Clan na ito ay nag-isip ng lahat ng paraan upang mahuli ang mga taong ito at kunin ang mga kakaibang organ na ito mula sa kanilang mga katawan bago tuluyang ilipat ang mga ito sa kanyang mga tao, na nagpapahintulot sa kanilang lakas na tumaas ng husto. Sumilay ang pagkasuklam sa mukha ni Hai Bodong matapos sabihin ang lahat hanggang sa puntong ito. Maliwanag, hindi siya interesado sa mga baluktot na bagay na ito. Sa tingin ko ang maliit na batang babae na tinatawag na Qinglin ay dapat magkaroon ng isang bagay na kakaiba, hindi ba? Kung hindi, wala akong maisip na dahilan para gumugol sila ng labis na pagsisikap upang makuha ang isang batang babae. Nang marinig ang mga salita ni Hai Bodong, naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan. Natural, alam niya kung anong uri ng kakaibang bagay ang mayroon si Qinglin sa kanya. Ang triple jade green snake flower pupils na iyon ay isang bagay na kahit si Yao Lao ay nagbigay ng mataas na pagsusuri. Kung natuklasan ng mga taong iyon ng angkan ng Mo ang sikreto ni Qinglin, natural na mag-iisip sila ng lahat ng paraan upang makuha siya dahil sa kanilang mga pervert na karakter. Kalokohan. Ang mga bastos na ito ay talagang pinupuntirya ang mga mata ni Qinglin. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay madilim at malalim na parang tubig. Naikuyong niya ang kanyang kamao at biglang iwinagayway ang kanyang manggas. Isang makapal na puting apoy ang lumabas at maliban sa taong sumagot kanina lang,
ang natitirang bahagi ng mga lalaking Moklan sa gilid ay nasunog sa kawalan bago pa man sila nagkaroon ng oras na umiyak. Sa tabi niya, bahagyang natahimik si Hai Bodong nang makita niyang biglang nagalit si Xiaoyan. Kaagad, naunawaan niya ang sitwasyon sa kanyang puso at mamulong. Mukhang ang batang babaeng iyon na tinatawag na Qinglin ay talagang tinutukan ng Moklan dahil sa kadahilanang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 247. Annex. Habang ang ilang miyembro ng Moklan sa bulwagan ay nasusunog sa kawalan, ang kapaligiran sa bulwagan ay biglang naghari kung saan katahimikan. Sa malamig na pawis na dahan-daw ang tumutulo mula sa kanyang noo, si Luobo ay umupo sa upuan, hindi nang ahas na gumawa ng kahit katiting na paggalaw. Palihim niyang sinulyapan ang makulimlim na mukha ng binata na nakaitim na damit, at ang kanyang katawan ay muling binalot ng makapal na lamig na iyon. Nakatayo sa lugar ang katawan ng nag-iisang lalaki mula sa angkan ng Mo na nanigas ang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay biglang naging puti. Nanginginig ang kanyang bibig at puno ng takot ang kanyang mga mata. Ngayon lang, kung ang puting kulay na apoy ay lumipat pa ng kaunti, ang kasalukuyang kanya ay maaaring hindi man lang mag-iwan ng abo. Ikaw, pinupukaw mo ang aming Moklan. Sa nanginginig na boses, ang lalaki ay umiyak ng may matapang na harapan sa kabila ng kahinaan sa loob. Hindi lang ako ang magbubunsod nito, dudurugin ko rin ang walang kwentang Moklan. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Huwag masyadong mayabang, sa likod ng aming Moklan ay ang Misty Cloud Sect. Galit na sabi ng lalaki. Lumakas ang boses niya na parang sinusubukan niyang pasayahin ang sarili. Dalhin mo ako sa Moklan, o pwede kang maging katulad ng mga kasama mo noon. Dalawang pagpipilian. Pumili para sa iyong sarili. Inicross ni Xiaoyan ang kanyang 10 daliri at inilagay ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang nanginginig na lalaki at mahinang sinabi. Ang Moklan ay walang anumang katang. Pinigilan ng lalaki ang takot sa kanyang puso, at nanatiling matigas ang kanyang bibig. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila nawalan ng pasensya si Xiaoyan. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang butil ng puting apoy na panla ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri sa paraang parang kidlat, na nagsunog sa lalaki sa kawalan habang ang huli ay may suot na gulat na ekspresyon. Ang punong tanggapan ng Moklan ay matatagpuan sa Yan City sa silangang bahagi ng imperyo. Iyon din ang pinakamalaking lungsod sa silangang rehiyon ng imperyo. Malambing na sinabi ni Xiao Ding sa likod ni Xiaoyan. Kung ang isa ay maglalakad mula sa Rock Desert City patungo sa Yan City, kakailanganin niya ng humigit kumulang 8 araw. Kung ang isa ay lilipad, dapat ay maabot ito sa 1 araw. Bahagyang tumango si Xiaoyan at inikat ang kanyang ulo. Nakatuon ang kanyang tingin kay Luobo habang nakangiting sinabi. Company Leader Luobo, susunod na dapat ay magkaroon tayo ng talakayan tungkol sa problema sa pagitan natin. Hindi alintana kung ikaw ay inutusan ng isang tao, ang napakalaking pinsala na ginawa mo sa aming Desert Metal Mercenary Company ay isang katotohanan. Nang marinig ito, nagsimulang dumaloy ang malamig na pawis sa mukha ni Luobo. Nang hindi namamalayan, ang kanyang mukha ay parang kulay ng lupa habang sinasabi niya sa nanginginig na boses. Ang Sand Mercenary Company ay handang bayaran ang iyong kumpanya ng 100,000 gintong barya. Magagawa ba ito? Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Ano ang tungkol sa 200,000? 300,000. Nang makitang umiling pa rin si Xiaoyan at mas lalong lumakas ang ngiti sa kanyang mukha, sa wakas ay napaiyak si Luobo. Sir, Xiaoyan, ano ba talaga ang gusto mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Sa iyong lakas, ang aming Sand Mercenary Company ay wala kahit katiting na pagkakataong lumaban. Sa sandaling ito, ganap na sumuko si Luobo. Sa nakakatakot na lakas ni Xiaoyan, ang Sand Mercenary Company ay walang karapatang magsalita ng mga kondisyon sa kanya. Hayaan ang Sand Mercenary Company na sumanib sa Desert Metal Mercenary Company. Bigyan ng pera ang mga miyembrong mababa ang grade at tanggalin sila. Maaaring manatili ang mga miyembro na 7-star Daozi pataas. Kung siya ay isang Daoshi, maaari niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang posisyon.
Dahan-daang kinatok ng daliri ni Xiaoyan ang likod ng kanyang kamay habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, lahat ng tao sa bulwagan ay nataranta. Kaagad, naging kawili-wiling panoorin ang kanilang mga ekspresyon. Sina Xiaoding at Xiaolu ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at naramdaman ang bahagyang paggalaw ng kanilang mga puso. Kung talagang nilamon ng Desert Metal Mercenary Company ang Sand Mercenary Company, hindi lang sa Rock Desert City, maging ang mga kalakasan sa mga kalapit na lungsod ay mahihirapang makipaglaban sa kanila. Kapag dumating ang oras na iyon, ang pag-unlad ng Desert Metal Mercenary Company ay tiyak na tataas ng mabilis. Bagamat ang panukalang ito ay may napakalaking benepisyo, ang mga disbentahan nito ay halata rin. Ang Sand Mercenary Company ay mas malakas kaysa sa Desert Metal Mercenary Company. Kung sila ay magsasama-sama, mayroong isang nakatagong panganib sa kanilang pamumuno. Kapag dumating ang oras na iyon, ang Desert Metal Mercenary Company ay maaaring maging isang malaking gulo sa loob. Kung iyon ang mangyayari, kung gayon ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga natamo. Habang pinag-iisipan ni na Xiaoding at Xiaoli ang mga pakinabang at kawalan, naging mapait ang mukha ni Luobo. Bagamat wala siyang malaking ambisyon na mangibabaw, ayaw din niyang sumunod sa utos sa ilalim ng ibang tao. Bukod dito, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan sina Xiaoding at Xiaoli. Natural na hindi komportable ang puso niya kung kailangan niyang makinig sa utos nilang dalawa. Ang Desert Metal Mercenary Company ay nilikha naming tatlo na magkakapatid. Maaari din akong ituring na pinuno ng Desert Metal Mercenary Company. Hindi ko akalain na mumurahin mo ang iyong sarili sa pagtatrabaho sa ilalim ko, hindi ba? Tila malinaw na ang kakulangan sa ginhawa sa puso ni Luobo, nakangiting sabi ni Xiaoyan. Sa ganitong paraan, naging sanhi si Xiaoyan na magkaroon ng magandang ekspresyon si Luobo at ang ilang daoshi sa malapit. Ang pagtatrabaho sa ilalim ng isang tao na marahil ay isang antas ng dawang ay hindi makakamura sa kanilang sarili. Sa halip, madarama nila ang labis na karangalan. Company Leader Luobo, gusto mo bang sumanib, o gusto mo akong maglinis? Paano mo gustong pumili, maaari kang magpasya para sa iyong sarili. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto si Xiaoyan at habang nakangiti ay idinagdag. Sana hindi mo ako bibigwin. Dahil nakatitig sa pares ng maitim na mata, ang sulok ng bibig ni Luobo ay kumaibot ng ilang beses nang hindi sinasadya. Huminga siya ng malalim habang paulit-ulit at mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Kasunod ng pananahimik ni Luobo, muling natahimik ang loob ng bulwagan. Ang tahimik na kapaligiran ay nagkaroon lamang ng bahagyang tunog ng marahang pagkatok ni Xiaoyan sa ibabaw ng mesa. Nagtagal ang katahimikan. Habang unti-unting nauubos ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan, sa wakas ay mapait na ngumiti si Luobo at bumantong hininga. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi kay Xiaoyan. Ngayon, kung hindi ako pumayag, natatakot ako na ang Sand Mercenary Company ay agad na madisband. Ngumiti lang si Xiaoyan at walang tiwala. Kung ganoon, sa tingin mo ba may pagpipilian pa ako? Napuno ng pait ang mukha ni Luobo habang nagtatanong. Parang ayaw mo, nakangiting sabi ni Xiaoyan. Matapos tingnan ang mapait na ngiti sa mukha ni Luobo at malaman ang kanyang pinili, nagkibit balikat si Xiaoyan. Pinisil niya ang palad at may lumabas na maliit na bote ng jade sa kamay niya. Lumipat ang kanyang tingin kay Luobo at sa tatlong daoshi sa likod niya. Bahagyang tumagilid ang bote ng jade at ibinuhos ang apat na kulay pulang tabletang panggamot. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang apat na medicinal pill ay pumutok sa mga kamay ng apat na natulala. Huwag mong sabihing wala akong tiwala sa'yo. Siyempre kahit sabihin ko sa'yo lahat ngayon na may tiwala ako sa'yo, natatakot ako na baka hindi ka rin maniwala. Matapos sabihin ang isang bibig na salita, ngumiti si Xiaoyan at sinabing. Ang mga bagay na ito ay hindi maituturing na isang makapangyarihang lason. Gayunpaman, kung ang lason ay pumutok, naniniwala ako na maliban sa company leader Luobo na dapat magtiis ng ilang sandali, natatakot ako na ang natitirang tatlo ay mamatay kaagad. Ikiling ang kanyang ulo kay Luobo, idinagdag ni Xiaoyan. Tandaan,
Sinabi kong magtiis ka ng kaunti pa at hindi na kaya mong tiisin ang lason. Nang makita si Luobo at ang naninigas na ekspresyon ng tatlo pa, nakangiting sinabi ni Xiaoyan. Ilan lang itong pag-iingat na ginawa ko. Kung tutuusin, imposibleng lubos kong pagkatiwalaan kayong lahat. Unti-unti kong ibibigay ang antidote sa aking panganay na kapatid. Hanggat hindi ka sumubok ng anumang nakakatawa, natural na magiging okay ka. Kapag nakuha mo ang lahat ng totoo, tutulungan kita. Mukhang wala kaming pagpipilian kundi kumain. Hawak ang kulay pula na tableta sa kanyang kamay, si Luobo ay natahimik saglit bago bumuntong hininga. Malinaw sa kanyang puso na kung hindi niya ubusin ang medicinal pellet, tiyak na hindi maniniwala si Xiaoyan na kusa silang magsasama. Bahagyang tumango si Xiaoyan at mahinang sinabi. Ang pinuno ng kumpanya na si Luobo ay isang matalinong tao. Natural na naiintindihan mo na ginagawa ko ito bilang isang insurance. Pagkatapos ng mapait na pagtawa, inangat ni Luobo ang kanyang ulo at tinitigan si Xiaoyan. Bagamat may ngiti pa rin ang mukha na iyon, sa loob ng pares ng maitim na mga mata ay naroon ang karaniwang pagyayelo at kawalang interes. Habang tinitingnan ng nagyayelong tingin, malamig na nanginginig si Luobo sa kanyang puso. Naniniwala siya na kung siya at ang iba ay tumanggi na ubusin ang mga tabletang ito, ang kanilang pagtatapos ay hindi gaanong naiiba sa ilang mga tao mula sa angkan ng Mo kanina. Muling bumantong hininga, lumingon si Luobo sa tatlong nasasakupan at nagpalitan ng tingin. Napangiti sila ng mapait at umiling bago walang magawang nilunok ang pulang kulay na medicinal pellet. Ano man ang sitwasyon, ang kanilang buhay ngayon ay hindi bababa sa napanatili. Tinitigan ng 4 na taong umiinom ng mga table tas, tumango si Xiaoyan. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, dapat ihanda mo muna ang usapin tungkol sa pagsasanib. Dapat linisin ang ilan sa mga uod sa kumpanya. Tandaan, ayaw ng Desert Metal Mercenary Company sa anumang basura na alam lamang kung paano mangbuli sa iba sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kapangyarihan ng kumpanya. Pagkasabi nito, tumalikod si Xiaoyan at lumabas ng bulwagan. Sinulyapan ni Xiaoding ang nalulungkot na nakatingin kay Luobo bago sumunod na mabuti sa likod ni Xiaoyan. Sumunod sa likod ni Xiaoyan, ang grupo ng mga miyembro ng Desert Metal Mercenary Company ay napatingin sa payat na figure sa kanilang harapan. Medyo nalilito ang kanilang isipan. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang pinakamalaking lakas sa Rock Desert City ay talagang puwersahang pinagsama sa Desert Metal Mercenary Company. Ang nakakatawang eksenang ito ay talagang naging sanhi ng pakiramdam ng lahat na parang nananaginip sila. Nawalan ng gana sa upuan, tinitigan ni Luobo ang grupo ng mga tao na umalis sa isang file at bumantong hininga. Mahina niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, maghandang linisin ang lahat ng walang kwentang tao. Company leader, sasama na lang ba tayo sa Desert Metal Mercenary Company ng ganoon? Sa likod niya, ngumiti ng mapait ang isang daoshi at sinabi, kung hindi natin gagawin ito, ano pa ang magagawa natin? Ang lakas ni Xiaoyan ay isang bagay na malinaw mong nakita. Kung talagang gusto niyang lipulin ang ating Sand Mercenary Company, ito ay isang bagay na magagawa sa isang pitik lang ng kanyang kamay. At saka, ang pagsunod sa isang mersenaryong kumpanya na may dawang bilang payong ay medyo mas ligtas kaysa sa nakaraan. Pinunasan ni Luobo ang kanyang noo at sinabi. Nang marinig ito, ang tatlong daoshi ay napangiti lamang ng mapait sa isa't isa, nalungkot at hindi makapagsalita. Paglabas ng bulwagan, ang grupo ni Xiaoyan ay dahan-daang tumungo sa labas. Lumiko sila sa isang sulok sa kalye bago bumagal ang mga yapak ni Xiaoyan. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Xiaoding at Xiaoli, nakangiti niyang sinabi. Bagaman ang pilit na pagsanib sa Sand Mercenary Company sa Desert Metal Mercenary Company ay may ilang mga panganib sa kakayahan ni kuya at pangalawang kapatid, sa palagay ko ay dapat ninyong dalawa na maayos silang maayos. Talagang medyo nakakagulo. Gayunpaman, sa iyong mga aksyon ngayon, naniniwala akong napigilan si Luobo kaya hindi siya mangangahas na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Kung tungkol sa mga mersenaryo na inilipat mula sa Sand Mercenary Company, hindi na kailangang mag-alala ng labis. May plano akong hawakan sila. Nakangiting sabi ni Xiaoding. Mabuti naman.
Nang makitang hindi nag-atubili si Xiaoding, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Susunod, pupunta ako sa lungsod kung saan naruroon ang angkan ng Mo. Ang mga bagay dito ay kailangang harapin ninyong lahat. Pupunta sa Mo Clan." Nang marinig ito, sumimangot si Xiaoding sa gilid. Maya-maya, sa wakas ay tumango siya at nagpaalala. "Mag-ingat ka. Ang angkan ng Mo ay ang pinuno ng Yan City. At saka, ang kanilang relasyon sa Mystic Cloud Sect ay medyo maganda." "Sige." Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at tumango. Kumaway siya sa tabi ni Hai Bodong. Pagkatapos nito, bahagyang nanginig ang kanyang likod at ang purple cloud wings ay pinalawak. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin, iwinagayway ang kanyang kamay na may ngiti sa nabigla na grupo ni Xiaoding sa ibaba bago bumangon sa himpapawid kasama si Hai Bodong. Habang ikinapakpak nila ang kanilang mga pakpak, ang kanilang mga katawan ay nagbago sa dalawang sinag ng liwanag at mabilis na naglaho sa abot tanaw. Battle Through the Heavens. Kabanata 248. Yan City. Ang dalawang malabong sinag ng liwanag ay lumipad sa kalangitan na parang bumabagsak na mga bituin. Sa isang iglap, nawala sila sa abot tanaw. Lumilipad sa tabi ni Xiaoyan, itinagilid ni Hai Bodong ang kanyang ulo at ginamit ang liwanag ng buwan upang matano ang binata. Sa sandaling ito, ang banyagang nakakatakot na chi sa kanyang katawan ay ganap na nawala. Ang pagpapalit nito ay ang Daoshi level chi pa rin. Ang laki ng dalawang marahas na pagbabago ni Xiaoyan na may malabo na matandang mata, si Hai Bodong ay nag-isip ng mahabang panahon habang magkadikit ang mga kilay. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi, "Little brother Xiaoyan, ang dayuhang chi na may kukumpara sa isang dawwang ay hindi mo talaga inilalabas, hindi ba?" Ang biglaang sinabi ni Hai Bodong ay naging dahilan upang bahagyang nabawasan ang bilis ng paglipad ni Xiaoyan. Lumingon ang huli, tinitigan si Hai Bodong at sinabing may mahinang ngiti. "Older Mr. Hai, bakit mo nasabi ito?" Bagaman hindi ko itinatanggi ang namumukod tanging talento sa pagsasanay ni Little Brother Xiaoyan, sa totoo lang, pagkatapos maglibot sa loob ng napakaraming taon, nakakita ako ng mga taong may katulad na talento sa pagsasanay tulad mo, ngunit higit sa lahat ay nagtataglay sila ng lakas ng Daoshi o isang Daoshi sa iyong edad. Para sa Dawhwang, tiyak na imposible iyon. Nakangiting sumagot si Hai Bodong. Kaya, pagkatapos maramdaman ang dayuhang chi sa iyong katawan, sa tingin ko ay na-activate mo ang isang bagay na walang nakakaalam. Hihihi. Sa madaling salita, ang lakas na iyon ay hindi talaga sa iyo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Xiaoyan. Sinulyapan niya si Hai Bodong, at ilang sandali pa, nakangiti siyang tumugon. Talagang tinutupad ng Old Mr. Hai ang kanyang reputasyon bilang isang dawhwang. Talagang matalas ang iyong mga mata. Tungkol sa puntong ito, hindi direktang itinanggi ni Xiaoyan ang anuman. Malinaw niyang naunawaan na ang malalakas na tao sa klase ng dawhwang ay mararamdaman na ang pagkakaiba sa pagitan ng sarili niyang chi at chi ni Yao Lao. Gayunpaman, maswerte na si Hai Bodong ay hindi isang alchemist. Kung hindi, sa napakalaking malakas na spiritual perception ng isang dawhwang class alchemist, ang espiritu ni Yao Lao ay walang mapagtataguan at matutuklasan ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maingat na katahimikan si Yao Lao pabalik sa disyerto nang lumitaw si Pilking Guhi. Kahit na maaaring hindi lubos na maramdaman ni Guhi ang pag-iral ni Yao Lao, ngunit sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang napakalakas na spiritual perception, malalaman niya na ang lakas ay talagang hindi pag-aari ni Xiaoyan. Nang marinig na walang intensyon si Xiaoyan na tanggihan ang kanyang sinabi, malinaw na bumalatay sa mukha ni Hai Bodong ang pagkagulat. Gayunpaman, mas alam niya kaysa sa magpatuloy sa pagtatanong. Hihihi. Maaaring hindi talaga sa akin ang lakas na iyon, ngunit kailangan lang malaman ni Old Mr. Hai na kaya kong kontrolin ito para makipaglaban sa isang dawhwang. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing may malalim na kahulugan. Ngumiti si Hai Bodong at tumango. Sa katunayan, anuman ang pinagmulan ng lakas na iyon, kahit paano ay nakontrol ito ni Xiaoyan. Sa pagkakataong iyon, siya ay isang malakas na tao na kayang makipaglaban sa isang dawhwang. Hanggat hawak ng isang kamay ang lakas,
Ang lahat ng pagdududa at provokasyon ay babagsak sa kanilang mga sarili nang hindi na kailangang umatake. Nang makitang walang ibang sinabi si Hai Baodong, bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ang kabilang partido ay isang matalinong tao. Alam niya na ang isang bagay na tulad ng lakas ay hindi nahahati sa pinagmulan. Ang sinumang nagtataglay nito ay may karapatang magsalita. Tara na, susubukan nating magmadali sa Yan City bago sumikat ang araw. Gayunpaman, hindi ako masyadong sigurado sa daan patungo sa Yan City. Kaya naman, kailangan kong umasa kay Old Mr. Hai. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Hihihi. Kahit na nanatili ako sa Desert City sa loob ng mga dekada, gumagawa ako ng mga mapa araw-araw. Masyado akong pamilyar sa mga rutang ito. Sundan mo ako. Ngumiti si Hai Baodong at ikinumpas ang kanyang pares ng malamig na pakpak. Ang bilis niyang tumalon. Tinitigan si Hai Baodong na biglang nagtaas ng bilis, tumango si Xiaoyan. Kumalas ang kanyang purple cloud wings, at nagmadali siyang makahabol. Sa kalangitan ng gabi, dalawang sinag ng liwanag ang kumislap. Unti-unting bumaba ang pilak na buwan sa langit. Ang Yan City ay nakaupo sa silangang rehiyon ng Jiama Empire. Ang maluluwag na malalaking kalsada na patungo at pabalik dito ay naging dahilan upang ito ay maging isang lugar na dapat daanan upang magtungo sa silangang rehiyon ng imperyo mula sa gitnang rehiyon nito. Ang posisyon na inookupahan nito ay medyo mapalad. Sa makatuwid, ang lungsod na ito na kilala bilang ang pinakamalaking sa silangang rehiyon ng Jiama Empire ay mahigpit na binabantayan ng imperyo sa buong taon. Sa loob ng Yan City, maliban sa lakas ng imperyo, ang pinakamalakas ay natural na destinasyon ng paglalakbay ni Xiaoyan at Hai Baodong, ang Mo Clan. Dahil sa labis na monopolyo ng Mo Clan, halos 60% ng ari-arian sa Yan City ay kabilang sa Mo Clan. Ang mga kita mula sa bawat taon, kahit na pagkatapos ibawas ang malaking yaman na kailangan para mabayaran ang mga kinakailangang buwis at ang mga kailangan para mapagan ang mga relasyon, ay sapat na para lalong tumaba ang Mo Clan. Ang isang malaking puno ay nakadapa sa hangin ngunit sa suporta ng napakalaking halimaw na tinatawag na Misty Cloud Sect, maging ang royalty ng Jiama Empire ay hindi madaling makahanap ng problema sa Mo Clan. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng pag-unlad ng ganito nang walang anumang pag-aalala, ang lakas na kilala bilang angkan ng Mo ay tila naging Panginoon ng Yan City. Kung hindi dahil sa tatlong iba pang malalaking angkan sa silangang rehiyon na pinapanatili ito, ang lakas ng angkan ng Mo ay lumawak sa iba pang malalaking lungsod. Kahit na ang iba pang tatlong angkan ay humahadlang sa pag-unlad nito, nitong ilang taon, ang Mo Clan ay patuloy na nakapagsimulang sugpuin ang iba pang tatlong malalaking angkan na umaasa sa malakas na pag-alalay nito, tulad ng isang Panginoong nasa tuktok. Pagkatapos ng isang araw na walang tigil na pagmamadali sa kanilang paglalakbay, unti-unting lumapit sina Xiaoyan at Hai Baodong sa teritoryo ng Yan City. Nang ang pilak na buwan sa kalangitan ay naging mainit na araw, sa wakas ay lumitaw ang balangkas ng isang malaking lungsod na naglalabas ng bangis sa dulo ng kanilang paningin. Sa ilalim ng sikat ng araw mula sa kalangitan, ang malayong malaking lungsod ay parang isang sinaunang mabangis na hayop na gumagapang sa lupa. Dumaong sina Xiaoyan at Hai Baodong ilang daang metro mula sa Yan City. Nagpahinga sila sandali bago sila nagsuot ng napakalaking mahabang itim na balabal. Ang maluwang na mahabang balabal ay ganap na nakatikip sa katawan ng dalawang tao sa loob nila. Ang isang itim na tela na ibinaba mula sa tuktok ng kanilang mga ulo ay humadlang sa mga tao na malinaw na makita ang kanilang mga mukha. Bagamat hindi natatakot si Xiaoyan sa angkan ng Mo, ang pagiging maayos ng usapin habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan ay natural na para sa pinakamahusay. Bukod dito, sinabi rin ni Hai Baodong na ayaw niyang hayagang masaktan ang Misty Cloud Sect. Maliwanag na ang napakalaking halimaw na ito na nang ibabaw sa Jiama Empire ay isang bagay na kahit ang taong ito na dating kilala bilang Ice Emperor ay kinatatakutan. Matapos magpalat ng kanilang kasuotan, sumunod ang dalawang tao sa maluwag na pangunahing kalsada at dahan-daang naglakad patungo sa matayog na malaking lungsod na hindi kalayuan. Habang papalapit sila sa tarangkahan ng lungsod, medyo natigilan si Xiaoyan nang makita ang 10-10 ganap na armadong sundalo sa pasukan ng lungsod.
Nakatayo sila sa dalawang gilid ng pader ng lungsod at ang kanilang matatalim na titig ay patuloy na nagwawalis sa mga dumadaan na dumaraan. Nang makita ang tila mahigpit na seguridad, bahagyang nagkadikit ang mga kilay ni Xiaoyan. Ang lugar na ito ay maaaring ituring na medyo malayo sa hangganan ng Jiama Empire. Bakit mas mahigpit pa ang depensa dito kaysa sa Desert City? Iiling-iling na medyo may pagdududa, nagpalitan ng tingin sina Xiaoyan at Haibo Dong. Itinabi nila ang kulay itim na daupang at tahimik na pumila sa likod, sinusundan ang pila habang dahan-dahan silang tumungo sa loob ng lungsod. Anong kadakilaan? Ang Mo clan talaga ang pinakamalaking clan sa Yan City. Habang sila ay nakapila, ang ilang mga lalaking nakasuot ng mersenaryong uniforme sa harap ni Xiaoyan ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili, marahil bilang resulta ng pagkabagot. Hihihi. Mukhang kaarawan ngayon ng First Elder ng angkan ng Mo, si Mo Cheng. Narinig ko na hindi lang nagmadali ang maraming lakas sa silangang rehiyong ito para batiin siya, ngunit may pinadala rin ang Mystic Cloud Sect. May pinadala rin ang Mystic Cloud Sect. May dakilang prestihiyo ang Mo Cheng na ito. Ang Mo clan ay maaaring malaki ngunit sa mga mata ng Mystic Cloud Sect, ano sila? Kung hindi dahil ang Mo clan ay nagbabayad ng malaking pagpupugay sa Mystic Cloud Sect bawat taon, ang Mystic Cloud Sect sa kanilang abot tanaw ay hinding-hindi bababa sa kanilang sarili upang makipag-ugnayan sa Mo clan. Ang isa sa mga mersenaryo ay sinaksak ang kanyang bibig sa paghamak habang siya ay nagsasalita. Hihihi. Totoo din yan. Ang iilang mga mersenaryong iyon ay tila hindi gaanong nagustuhan sa Mo clan, at lahat sila ay umalangaw-ngaw sa mahinang pagtawa. Nakatayo sa likod ng grupong iyon, narinig ni Xiaoyan ang pag-uusap ng ilang mersenaryo at pinaikit ang kanyang mga mata. Mahina siyang tumawa. Talagang nakarating kami sa napakamodernong panahon. Ang matandang bastard na iyon ay talagang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Dahil napakaraming lakas ang dumating, mukhang hindi magiging madali para sa amin na kumilos. Kumunot ang noo ni Haibo Dong at may pag-aalinlangan na sinabi. Hihihi. Old Mr. Hai, sa ating pinagsama-samang lakas, kalimutan ang tungkol sa Mo clan, hindi natin kailangang katakutan kahit ang Mystic Cloud Sect. At saka, sa tingin mo ba ay personal na darating ang pinuno ng Mystic Cloud Sect upang batiin siya? Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Kung ganoon nga ang kaso, labis nilang banibiro si Mo Cheng. Ngumiti si Haibo Dong at umiling. Bilang pinuno ng Mystic Cloud Sect, isang napakalakas na tao para sa napakalaking nilalang na ito, gaano karaming tao sa Jiama Empire ang may mga kwalifikasyon para hayaan siyang personal na pumunta para batiin sila. Parang hindi ako nangako na mag-aartista kasama ka. Matapos tumawa ng ilang sandali. Biglang tumahimik si Haibo Dong at biglang nagsalita. Hihihi. Old Mr. Hai, kapag dumating ang oras na iyon at kailangan kita, kumilos ka na lang. Alam kong napakamahal na magpa-artista, ngunit sa tingin ko ay dapat kong kayanin. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Isang alchemist na kayang magpino ng isang tier 6 medicinal pill. Sana talaga may utang ka sa akin. Tinapik ni Haibo Dong ang mga balikat ni Xiaoyan at mahinang sinabi. Nakangiting itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang pila na malapit nang makarating sa kanya. Maglalakad na sana siya pasulong nang ang mga alon ng mga tunog ng trotting ng kabayo ay lumabas sa hindi kalayuan sa kanyang likuran. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya na sa di kalayuan, may ilang mga lalaki at babae na nakasakay sa mga kabayo ay tumatakbo. Ang alikabok na itinaas nila sa daan ay nagpagalit sa lahat ng nasa pila. Gayunpaman, nang ang kanilang galit na mga titig ay nakatitig sa nangungunang figure ng tao na nakasakay sa isang kabayo, ang galit sa kanilang mga puso ay agad na pilit na nilamon. Ang pinunong nakasakay sa kabayo ay isang dalaga. Ang ginang ay nakasuot ng masikip na kulay pulang damit na lubusang nakabalot sa kanyang katanji tanging figure. Napakaganda ng kanyang mukha, at may suot siyang maliit na palamuting kristal sa kanyang malinis at matingkad na noo. Habang siya ay bahagyang umindayog, ang mukha na iyon na may aura ng pagiging spoiled ay may dagdag na katalinuhan. Hindi huminto ang paningin ng babaeng nakasuot ng pulang damit dahil sa hirap na naidulot ng kanyang sinasakyan sa mga taong nakapila.
Lumingon lang siya sa likod ng isang beses at sumakay, pinangunahan ang grupo ng mga tao na walang ingat na sumugod sa lungsod sa ilalim ng walang magawang mga tingin ng mga sundalong nagbabantay sa lungsod. Unti-unting lumalayo ang mga yabag ng trotting horse. Noon lang ay may ilang hindi nasisiyahang panunumbat mula sa mga taong nakapila. Kalokohan. Ang tanging maaasahan lang niya ay ang pagkakakilanlan niya bilang pangalawang binibini ng Moklan. Mayabang na tanga. Ang Moklan mo ay parang alagang hayop sa Misty Cloud Sect para magkaroon ng posisyon ngayon. Anumang sandali ay hindi nila gusto ang serbisyo mo, maya-maya ay sisipain nila ang Moklan mo. Nang marinig ang mahinang sumpa na tumutunog sa kanyang likuran, mahinang ngumiti si Xiaoyan. Ang kanyang makitid na tingin ay nalipat sa madilim na daanan ng gate ng lungsod. Pagkatapos nito, inayos niya muli ang kanyang itim na damit at dahan-daang pumasok sa ilalim ng pagmamasid ng mga nakapaligid na sundalo. Battle Through the Heavens. Kabanata 249. Nolan. Matapos dumaan sa medyo malalim at madilim na lagusan sa ilalim ng pader ng lungsod, biglang sumikat ang sikat ng araw, na naging sanhi ng pagpikit ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, nang mag-adjust ang kanyang mga mata sa sikat ng araw, nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan. Nagsimula na ring mapuno ang kanyang mga tainga ng mga nagbubulungan at nagngangalit na mga tunog. Sa sandaling dilat niya ang kanyang mga mata, ang napakalaking interior ng lungsod ay biglang lumitaw sa kanyang paningin. Nakatayo sa labasan ng pader ng lungsod, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang mga nakaimpake at mararangyang mga tindahan sa magkabilang gilid ng mga kalye, pati na rin ang daloy ng mga tao na dumadaloy at umaalis. Hindi niya maiwasang purihin ang laki ng lungsod. Ang lungsod na ito ay karapat-dapat na maging pinakamalaking lungsod sa silangang rehiyon ng Jiama Empire. Ang ganitong uri ng dami ng tao at ang lawak ng karangyaan ay maihahambing sa mga bilang ng Black Rock City na dati nang binisita ni Xiaoyan. Nakatayo sa kalye, hinimas ni Xiaoyan ang kanyang mga tainga, na namamaga ng masakit dahil sa biglaang pagsabog ng ingay. Bumangon sa kanyang mga mata ang pagod na mahirap itago. Pinunasan niya ang kanyang mga templo, lumingon at nakangiting sinabi kay Haibo Dong sa kanyang tabi. Tuloy-tuloy kaming sumugod dito sa loob ng halos 2 araw. Hahanap muna ba tayo ng lugar na makapagpahinga sandali at magtanong tungkol sa impormasyon tungkol sa angkan ng Mo? Sige, ganoon din. Nang marinig ito, bahagyang tumanggaw si Haibo Dong. Bagamat ang kanyang kakayahang makayanan ang pagod ay higit na lumampas sa mga ordinaryong tao pagkatapos niyang makapasok sa kaharian ng isang dawwang, ang 2 araw na walang tigil na paglipad ay higit na naubos ang kanyang Daochi. Natural na hindi siya sasang-ayon na makapagpahinga sandali. Nang makitang tumanggaw si Haibo Dong, ngumiti si Xiaoyan at pinona ang daan patungo sa mga lansangan. Pagkatapos nito, sinundan nila ang daloy ng mga tao at dahan-daang naglakad pasulong. Sa daan, ang mga masalimuot na tindahan sa paligid ng Xiaoyan na naging sanhi ng pagkasilaw ng mga tao ay naging sanhi lamang ng bahagyang pagkagulat ni Xiaoyan. Pagkatapos maglakad papunta sa dulo ng isang kalye, sinampal ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Mahina siyang tumawa. Nagmamasid ako. Ang kalyeng ito ay may kabuoang 103 tindahan. Kabilang sa mga ito, 74 sa kanila ang may nakasulat na salitang Mo sa plek sa tuktok ng tindahan. Sinasabi ng mga tao na ang angkan ng Mo ang Panginoon ng lungsod na ito nang yan. Kung titingnan ito, totoo nga. Ngayon, ang Mo clan na ito ay talagang nagiging mas mabuti kapag sila ay nagkakagulo. Noong ako ay dumating dito, mayroong isang bilang ng mga lakas sa Yan City na ito na maaaring makipaglaban sa Mo clan. Inilibot ng tingin ni Haibo Dong ang kanyang paligid bago tumango at sinabing, ang Misty Cloud Sect ba ay may napakahusay na kakayahan. Ang isang angkan na hindi masyadong malakas sa nakaraan ay maaaring umunlad sa ganitong paraan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanila. Hinimas ni Xiaoyan ang kanyang baba at nagtanong, nakasimangot. Ang lakas sa ibabaw ng Misty Cloud Sect ay hindi masyadong nakakatakot. Gayunpaman, ang nakatagong lakas nito ay lubhang nakakatakot. Kailangan mong malaman na sa loob ng maraming taon na ito, nagkaroon ng hindi kilalang bilang ng malalakas na tao na umalis mula sa Misty Cloud Sect.
Ang mga malalakas na taong ito ay nakakalat sa buong Jiama Empire. Ang ilan sa kanila ay lumayo pa sa imperyo. Karamihan sa mga paraan ay nilikha nila para sa kanilang sarili sa Sesti para sa iyo. Maaari pang ang gamitin ang pagkakatulad ng mga ito bilang isang sangay na lakas ng Mystic Cloud Sect. Isipin lamang kung ano ang mangyayari kung isang araw ay tipunin ng Mystic Cloud Sect ang lahat ng malalakas na taong ito, o ang mga lakas na nilikha nila kung gaano katikat ang napakalaking nilalang na ito kapag dumating ang oras na iyon. Sa palagay ko kahit na ang matandang ninuno ng Jiama Empire ay mananatiling maharlika sa isang royalty. Isang kaseryosohan na bihirang makita ang bumungad sa mukha ni Haibodong habang mahina niyang sinabi. Ito ay talagang nakakatakot. Nang marinig ito, marahang bamantong hininga si Xiaoyan at bamulong. Hindi ko alam kung anong uri ng alitan ang mayroon ka sa Mystic Cloud Sect, ngunit dahil nakikita kong maaari kang ituring na kakilala ko, dapat akong magbigay sa iyo ng ilang payo. Kung hindi mo maiwasang magalit sa kanila, subukan ang iyong makakaya upang pukawin sila ng kaunti hanggat maaari. Ang pugad ng trumpeta ay hindi maaaring basta-basta mahawakan. Nag-isip sandali si Haibodong bago bumalik sa katahimikan. Dahan-dahang inikat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at marahang tinapik ng kanyang palad ang kanyang manggas. Maya-maya pa ay unti-unti na namang nagsimulang pasulong ang kanyang mga yapak. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya, ngumiti at sinabing, marahil ang sinabi mo ay makatwiran ngunit may ilang bagay na dapat kong gawin. Kahit na sa wakas ay tumusok ako sa pugad ng trumpeta, hindi ako magbabago. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, naiiling na lamang ni Haibodong ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit ang binatang ito na may walang limitasyong kinabukasan ay pipilitin ng matigas ang ulo na pukawin ang Mystic Cloud Sect. Hindi ba niya alam na medyo kalokohan ang ganitong aksyon? Bukod dito, kung talagang nilayo nilang kumilos na parang mga trumpeta sa hinaharap at desperadong lalapit sa akin para maghanap ng gulo, kung gayon, ipapaalam ko sa kanila na ako, si Xiaoyan, ay hindi isang malambot na luwad. Kung maglakas loob silang lumapit, maglakas loob akong pumatay. Ako ay bata pa, na may malaking halaga ng oras upang sayangin. Sa lakas lang ng isang dawwang, baka hindi ko matamba ang Mystic Cloud Sect. Sa kasong ito, magsusumikap ako para maging isang Daozong. Kung hindi sapat ang Daozong, ang Daosheng. O kahit na ang Daodi. Ang mahinang mga salita na sinabi ni Xiaoyan na biglang tumalikod at sinabi, ay naging dahilan upang bahagyang huminto ang mga yapak ni Haibodong. Ang kanyang mukha ay natigilan habang pinagmamasdan ang maselang at makisig na mukha na mahigpit na nakalapat sa kanyang mga labi at tila napakatigas at mabisyo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang pag-iisip na naging dahilan upang mapangiti siya ng mapait ng walang magawa ay biglang lumitaw sa kanyang puso. Siguro, ang Mystic Cloud Sect ay talagang nagudyok sa isang trumpeta, na medyo nakakabaliw. Oh, tama. Sino ang matandang ninuno ng Jiama Empire na binanggit ni Old Mr. Hai? Biglang nag-aalinlangan na tanong ni Xiaoyan. Isang matandang halimaw. Maaari kang pumunta at kilalanin ang matandang halimaw na ito sa iyong sarili kapag mayroon kang pagkakataong pumunta sa kabisera sa hinaharap. Ang matandang bagay na iyon ay ang tagapagtanggol ng royalty ng Jiama Empire. Nakakatakot ang kanyang lakas. Pagkatapos ng mahabang panahon na hindi siya nakita, iniisip ko kung gaano kalaki ang kanyang lakas. Hinaplos ni Haibodong ang kanyang balbas. Medyo natatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Maya-maya, tumawa siya. Noon, nakipag-away din siya kay Reyna Medusa. Gayunpaman, mas magaling siya sa akin at talagang nakipag-draw kay Reyna Medusa. Nagawa rin niyang umatras ng walang anumang malubhang pinsala. Nang marinig ito, bumalot ang pagkabigla sa mukha ni Xiaoyan. Si Reyna Medusa ay isang malakas na tao na nakatayo sa tuktok ng Daohuang. Dahil kayang makipaglaban sa kanya nang hindi natatalo, ang matandang halimaw na ito ay malamang na isang 6-star Daohuang o higit pa. Bulalas ni Xiaoyan at umiling. Mabagal na huminto ang kanyang mga yabag at dumapo ang kanyang tingin sa isang marangyang sa gilid ng kalye na pinangalan ng Moso Garden. Hinarap niya si Haibodong at nagtanong. Dito ba tayo pansamantalang magpahinga? Sige. Tumanggo si Haibodong.
Pumasok silang dalawa sa marangyang inn na ito at pinagmasdan ang loob. Bahagya silang nagulat nang mapagtanto na ang bulwagan ng inn na ito ay talagang maraming tao ang nakaupo. Matapos itaas ang kanilang mga tainga at marinig ang usapan ng mga taong ito, nalaman ni Xiaoyan na ang mga taong ito ay talagang mga sumugod mula sa ibang mga lugar na naghahanda upang ipagdiwang ang kaarawan ng unang elder ng angkan ng Mo. Bahagyang umiling si Xiaoyan at naglakad papunta sa counter. Nang sabihin niya na gusto niya ng 2 silid, ang babaeng katulong na medyo maganda ay pinalaki ang mga ito at matamis na sinabi. Sir, maaari ba akong magtanong kung mayroon kang card ng imbitasyon ng Mo Clan? Invitation card. Si Xiaoyan ay naliligaw. Kumunat ang noo niya at umiling. Wala. Kailangan ba talagang magkaroon kami ng imbitasyon mula sa Mo Clan para makapunta sa Yan City? Pasensya na po sir. Sa mga ilang araw na ito, lahat ng inn sa Yan City ay nabook na ng Mo Clan. Ang mga inn na ito ay tatanggap lang ng bisita ng Mo Clan. Labis na magalang ang ngiti ng babaeng katulong habang sumagot. Chi, parang ang Mo Clan ay medyo mapagmataas. Tumawa ng mahina si Xiaoyan pagkatapos ay naglaro siya ng isang palamuti sa counter habang tamad niyang sinabi. Nang marinig ito, tumigas ang ekspresyon ng babaeng katulong. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang taong naglakas loob na magsabi ng masama tungkol sa Mo Clan sa Yan City. Sa sandaling ito, hindi niya magawang ngumiti o hindi ngumiti. Labis na nahihiya ang mukha niya. Nang makita ang nahihiyang mukha ng babaeng katulong, nakaramdam ng inip si Xiaoyan. Tumalikod siya na balak umalis. Gayunpaman, isang itim na anino ang biglang bumangga at bumagsak sa malaking counter. Saan nanggaling itong tanga na ito? Ang lakas ng loob niyang sawayin ang aking Mo Clan sa pagiging mapang-api sa Yan City. Sa likod ng itim na anino, mabilis na tumunog ang malamig na tawa ng babae mula sa kaliwang bahagi ni Xiaoyan. Nang marinig ang tonong ito na halatang pagmamayari ng masungit na babae mula noon, isang pagkainip ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Lumingon siya at pinagmasdan ang grupo ng mga tao sa di kalayuan. Ang grupong ito ng papalapit na mga tao ay malinaw na medyo bata pa. Nakasuot ng masikip na pulang damit ang pinuno. Ang kanyang masaganang figure ay nakausli kung saan ito dapat at lumubog sa kung saan ito nararapat, na lumilitaw na medyo kaakit-akit. Sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, isang masikip na palda na nakadikit sa kanyang mga hita ang tumambad sa kanyang hubad na mahabang snow white na mga binti sa hangin. Sa bulwagan, maraming mga lalaki ang tumitingin na paminsan-minsan ay tumatawid sa pares ng magagandang binti. Isang pananabik ang sumilay sa kanilang mga mata. Matapos walisin ang kanyang mga mata sa pulang babaeng ito na may hawak na mahabang latigo, nakilala siya ni Xiaoyan. Siya ang tinatawag na second young lady ng Mo Clan na nakasakay sa Boltong Horse sa entrance ng lungsod kanina. Isang beses ang tingin ni Xiaoyan na walang pakialam sa mayabang na babaeng ito bago siya tuluyang nawalan ng interes. Umiling siya, inikat ang katawan at lumabas. Brat, hinihiling mong mamatay. Nang makita ang pagwawalang bahala ni Xiaoyan, agad na itinaas ng patayo ang kanyang mga kilay na nakasuot ng pulang babae na laging nakahawak sa palad ng lahat na parang isang kayamanan. Sa isang chi na tunog mula sa mahabang latigo sa kanyang kamay, ito ay nag-transform sa isang itim na anino at marahas na itinapon patungo kay Xiaoyan. Nang ang mahabang latigo ay malapit nang makarating sa katawan ni Xiaoyan, isang kulay berdeng apoy ang biglang at kakaibang lumitaw. Hindi lamang ang mainit na temperatura ang nagsunog ng mahabang latigo sa kawalan, ngunit isang malabong berdeng apoy ang biglang bumaril patungo sa pulang babae na nakadamit. Nang lumitaw ang kulay berdeng apoy, biglang tumaas ang temperatura sa bulwagan. Mayroong isang bilang ng mga tao na well-informed sa bulwagan. Nang makita nila ang kulay berdeng apoy, hindi nila sinasadyang sumigaw sa pagkadismaya. Heavenly Flame. Ang maliit na kulay berdeng apoy ay binaril sa ulo ng babaeng nakadamit na pula sa ilalim ng dismayadong boses ng lahat. Kung sakaling siya ay matamaan, kahit na siya ay mapalad na nakatakas sa kanyang buhay, ang kanyang magandang mukha ay magiging scrap. Gulat ang bumungad sa kanyang magagandang mata. Nagulat ang babaeng nakadamit na pula habang pinagmamasdan ang kulay berdeng apoy na walang tigil na lumaki sa kanyang mga mata.
Gusto niyang umiwas ngunit sa lakas niya, paano niya ito maiiwasan? Sa sandaling iyon, nakatulala lamang siya sa kinatatayuan at hayaang bumaril ang kulay berdeng apoy na iyon kung gusto nito. Nang malapit nang tumama ang kulay berdeng apoy sa babaeng nakadamit na pula, isang anino ang biglang sumilay mula sa labas. Hinawakan nito ang ginang at mabilis na tumabi, iniwasan ang kulay berdeng apoy. Ang berdeng kulay na pag-atake ng apoy ay hindi nakuha. Dahil nawala ang target, nagkataon itong kumatok sa isang kulay berdeng bato na inukit sa likod ng lugar kung saan nakatayo ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Kaagad, ang matigas na batong inukit ay naging mga patak ng likido sa isang iglap sa ilalim ng mga mata ng lahat. His! Nang makitang ang tipak ng apoy ay talagang nakakatakot sa lawak na ito, lahat ng tao sa bulwagan ay nakalanghap ng malamig na hangin. Agad nilang ibinaling ang kanilang gulat na mga tingin sa nakaitim na nakadamit na binata sa tabi ng counter na may walang pakialam na ekspresyon. Itong little brother, mangyaring tumigil. Mula sa isang lugar sa bulwagan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmamadaling lumabas. Sa likod niya ay ang maputlang-puting magandang mukha na babae na nakasuot ng pulang damit. Maliwanag, ang nagligtas sa kanya kanina ay itong lalaking nasa katanghaliang gulang. Pinagmamasdan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa di kalayuan at hindi gustong humakbang pasulong, bahagyang ikiling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang kanyang mahabang kamay ay dahan-daang iniabot mula sa ilalim ng itim na damit. Isang tipak ng berdeng kulay na apoy na muli ang malikot na dumampi sa dulo ng kanyang daliri. Little brother, ngayon lang, si Linglin ay masyadong mapusok. Sa account ng Mo Clan, pwede bang huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanyang level? Tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kulay berdeng apoy sa dulo ng daliri ni Xiaoyan na may manhid na balat sa kanyang ulo habang ikinulong niya ang kanyang kamao at magalang na nagtanong. Chi, Mo Clan. Bahagyang hinayla ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Sinulyapan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na ang lakas ay nasa klase ng Daoshi at malamig na tumawa. Disiplinahin ng maayos ang mga tao sa iyong angkan. Huwag mong isipin na ang Mo Clan ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil lamang sa suporta ng Mystic Cloud Sect. Hindi mo alam kung balang araw ay masasaktan mo ang isang tao na hindi mo dapat masaktan. Kahit ang Mystic Cloud Sect ay hindi ka mapoprotektahan. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang malamig na tawa ng binata. Napailing ang lahat sa medyo mapangahas na mga salitang ito. Sumulyap ang kanilang mga tingin sa nakakatakot na kulay berdeng apoy sa dulo ng daliri ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, sinulyapan nila ang walang malasakit na mukha at tahimik na si Hai Bodong sa likod ni Xiaoyan. Lahat sila ay napakatalino upang manatiling tahimik. Ang pagkakaroon ng nakakatakot na kulay berdeng apoy sa murang edad, tiyak na walang maniniwala na walang napakalakas na tao na tumutulong sa likod niya. Kung talagang may isang malakas na tao na may ganoong antas sa likod ng binata, kung gayon ang mga salita na sinabi niya kanina ay hindi maaaring ituring na mga mapangahas na salita. Hihihi. Tama si little brother. Pagkatapos kong bumalik ngayon, hihilingin ko talaga sa pinuno ng clan na parusahan ng maayos si Linglin. Malinaw na hindi tanga ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Kaya naman, hindi siya agad nagalit dahil sa mga salita. Sa halip, tumawa siya. Matapos masulyapan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, lumipat ang tingin ni Xiaoyan patungo sa magandang pulang babae na nakadamit. Tila naramdaman ang pagpunas ng tingin ni Xiaoyan sa kanya, ang babaeng ito na umaarteng mayabang kanina ay agad na itinago ang maputing-puting mukha sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa takot na ang butil ng nakakatakot na kulay berdeng apoy ay muling maglunsad ng sorpresang pag-atake. Ang kanyang mahiyain na ugali ay walang kaunting pagmamataas o despotikong pakiramdam. Unti-unting umatras ang palad ni Xiaoyan sa itim na roba. Tatalikod na sana siya nang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na iyon ay nagmamadaling humakbang pasulong at magalang na sinabi. Dalawang Ginoo, sa loob ng ilang araw na ito, lahat ng mga in ay nabuk na ng angkan ng Mo. Kaya naman, kahit na kayong dalawa ay maglakad sa buong lungsod ng yan, hindi kayo makakahanap ng pahingahan. Hihihi. Paano ito? Bilang paghingi ng tawad sa inyong dalawa,
Ihahanda ko kaagad ang lugar silid na ito sa inyong dalawa. Pwede ko bang malaman kung payag kang tanggapin ang paghingi ng tawad ng Moklan namin? Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan. Inikat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na napakakinis sa paraan ng kanyang paggawa. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Hai Bodong, wala siyang magalang na salita. Tumalikod siya, naglakad patungo sa hagdanan at mahinang sinabi. Pagunahan ang daan. Tinitigan ang mapagpasyang paraan ni na Xiaoyan at Hai Bodong, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa kawalan. Kaagad, nagmamadali siyang nakabawi. Pinayapa niya ang babaeng nakapulang damit sa likod niya at dali-daling naabutan. Pagtingin kay Xiaoyan na dahan daw ang nawala sa dulo ng hagdanan, unti-unting lumuwag ang tensyon sa bulwagan. Nagsimulang marinig ang malalambot na pribadong bulong. Mukhang hinuhulaan nilang lahat ang background ng misteryosong matandang ito at misteryosong binata. Unti-unting lumitaw ang ilang kulay rosas sa maputlang puting magandang mukha ng pulang bihis na babae pagkatapos mawala si Xiaoyan. Pinunasan ng likod ng kanyang kamay ang hamog sa kanyang magagandang mata. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganoong pagtrato pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Sa tabi ng dalaga, ang mga binata na natulala sa mga pangyayari ay nagmamadaling nagsimulang magsabi ng mga nakakaaliw na salita. Maaaring spoiled ang karakter ng babaeng naka-red dress, pero kahit papaano ay anak siya ng isang kilalang pamilya. Makalipas ang ilang oras, nakaya niyang patatagin ang kanyang emosyon. Ang layaw na ugali ng kasalukuyang kanya ay malinaw na hamina. Bagamat medyo pilit pa rin ang kanyang ngiti, ang kagandahan ay palaging kagandahan. Ano man ang mangyari, ang mga lalaking nakapaligid na iyon ay lubos siyang mambola. Linglin, masyadong kasuklam-suklam ang lalaking iyon kanina. Makakatiyak ka, bukas, tiyak na makakahanap ako ng mga taong tutulong sa iyo na maghayganti. Ang mga kabataang lalaki na dati ay nagyelo na mga estatwa ay sa sandaling ito ay nagmamadali at masigasig na nagpakita ng kanilang tapang at determinasyon sa harap ng kagandahang ito. Hihihi. Younger sister Linglin, bakit ka umiiyak ng nakakaawa? Huwag mong sabihin sa akin na may isang tao na nang ahas na bubuli sa iyo sa Yan City. Habang ipinapakita ng mga kabataang lalaki ang kanilang lakas ng loob sa harap ng ginang na nakasuot ng pulang damit, isang malinaw na halakhak na parang matandang kampana ang biglang kumalat mula sa labas ng pinto. Isang mahinang tawa na kasing ethereal ng malalalim na kabundukan ang ipinadala sa bulwagan, na naging sanhi ng panginginig ng puso ng lahat. Kaagad, maraming tingin ang nagmamadaling lumingon sa pasukan. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang mahinang tawa ng isang ginang, dahan-daang lumitaw sa harap ng paningin ng lahat ang isang eleganteng kulay puti na buwan na damit. May mga titig na pinagmamasdan ang ginang na eleganteng naglalakad papasok sa pangunahing pinto. Sa loob ng bulwagan, ang lahat ng paghinga ng mga lalaki ay walang pag-aalinlangan. Ang mga mata kung saan ang orihinal na pag-usisa ay lumitaw ay agad na napuno ng pagkamangha. Ang ginang ay nakasuot ng malapad na manggas, masikip ang katawan ng buwang puting mahabang balabal. Ang kanyang sobrang yakap na baywang ay itinali ng isang kulay pilak na sinturon na eksakto at perpektong nagsiwalat sa kanyang makitid na baywang. Napakalambot ng mga kamay ng ginang. Ang kanyang balat ay mag-atas at ang kanyang maliliit na kilay ay nagpapakita ng isang malabong kakaibang kagandahan habang siya ay marteng ngumiti. Ang ngiti ay tila malumanay ngunit ito ay may kawalang interes na sumisira na nagpapalayo sa lahat. Isang pares ng berdeng kulay na jade na hikaw ang nakasabit sa maselang earlobe ng ginang. Ang malambot na tunog ng clink habang umiindayog ang mga hikaw ng jade ay parang gumagalaw na musikang likha ng pagtatanghal ng mga bukal sa bundok at bahura. Ang babaeng nakasuot ng puti na biglang sumulpat ay may ugali at kagandahan na malayo sa kung ano ang maihahambing ng babaeng nakasuot ng pula. Nang magkatabi silang dalawa, naging sanhi ito ng kaunting pagpapakumbaba ng mga tao. Sa bulwagan, maraming maiinit na tingin ang gumalaw sa perpekto at katanji tanging magandang katawan ng ginang. Gayunpaman, nang biglang lumipat ang kanilang mga tingin sa hugis ulap na kulay pilak na mahabang espada na iginuhit sa maluwang na manggas ng ginang, ang init sa kanilang mga mata ay biglang nabasa ng isang palayok ng malamig na tubig.
Habang nagkakalat ang kanilang mga tingin, mahina silang nagpipitagan. Natulala ang magandang mukha ng pulang damit na ginang habang pinagmamasdan ang nakangiting malamagarang babae na pumasok sa main door. Matapos mabigla sandali, dali-dali siyang tumalon at nagpakawala ng masayang tawa na puno ng pagmamahal. Sister Nolan, bakit ka naparito? Battle Through the Heavens. Kabanata 250. Magpahinga. Pagtingin sa babaeng tumatalon na puno ng saya ang mukha, tumawa ng mahina ang babaeng nakasuot ng buwan. Ang kanyang ngiti ay nakalaan, may hawak na isang nakatagong kamahalan. Hindi ito naging dahilan upang maramdaman ng mga tao na ito ay malamig ngunit sa halip, nagtataglay ito ng pagiging aloof na nagbigay sa mga tao ng mababaw na pakiramdam. Anuman ang lahat, ang 3 taon ay naging sanhi ng pagiging mas mature ng immature na binibini. Lahat ng tao sa bulwagan ay nagpunas ng kanilang mga mata sa ngiti na sumilay sa buwan na nakasuot ng magandang mukha ng ginang. Lahat sila ay hindi maiwasang masilaw. Pagkapasok ng babaeng nakasuot ng buwan ay pumasok din ang isang matandang lalaki na nakasuot ng parehong damit, nakangiti. Tumayo siya sa likod ng dalaga. Sa pagbukas at pagsara ng kanyang mga mata, paminsan-minsan ay may makikinang na liwanag na dumaraan. Ang nangungunot na kamay na nakaunat sa labas ng kanyang manggas ay gumalaw ng walang anumang ritmo, na parang matutulis na kuko ng agila. Nang batiin ni Linglin ang babaeng nakasuot ng buwan, ngumiti siya at matamis na sinabi sa matandang lalaki sa likod. Old Mr. Gaye. Hihihi. Pagkatapos ng ilang taon na hindi kita nakita, talagang lalong gumaganda si Linglin. Tumawa at tumanggo ang matandang binata kay Gaye. Isang pulang-pula na kulay ang bumungad sa kanyang magandang mukha habang ang babaeng nakadamit na pula, na tinatawag na Linglin, ay magiliw na hinayla ang mainit na jade ng babaeng nakasuot ng buwan na parang puting pinong kamay. Nagulat siya nang sabihin niya. Sister Nolan, hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang bababa mula sa Misty Cloud Mountain. Kung alam ito ni tatay at ng iba pa, tiyak na matutuwa sila. Sinusunod ko lang ang mga utos ng aking guro. At saka, nagkataon na kailangan kong umuwi sa ganitong panahon. Kaya naman, dumaan ako sa daan. Sabi ng babaeng nakasuot ng buwan sa malumanay na boses. Umikot ang kanyang maningning na mga mata at dumaan sa bulwagan bago pabirong sinabi. Nang makita ang inaagrabyado ni Sister Linglin kanina, may nang-aapi ba sa iyo? Nang maalala ang tanong na ito ng babaeng nakasuot ng buwan, isang nakakahiyang ngiti ang sumilay sa magandang mukha ni Linglin. Kahit spoiled siya, hindi siya tanga. Mula sa mga kilos ng matanda na nagligtas sa kanya ngayon, alam niya sa kanyang puso na ang binatang ito na mukhang mas bata sa kanya ay tiyak na hindi 1 taong dapat niyang madaling pukawin. Sa makatuwid, hindi niya sinabi ang lahat ng detalyado upang maiwasan ang paglikha ng anumang hindi kinakailangang problema. Wala lang. Nakilala ko lang ang isang kawili-wiling tao. Ikinaway ni Linglin ang kanyang kamay. Hindi maiwasang mapasulyap sa gilid ng mga mata niya ang inukit na bato na naging likido sa gilid. Ang kanyang magandang mukha ay hindi sinasadya na medyo namutla. Ang binatang iyon na tila maislan at gwapo ang hitsura ay hindi nagpakita ng kahit kay titing na lamang sa mga babae nang umatake. Pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, ang babaeng nakasuot ng buwan ay malinaw na hindi na ang immature na babae na nang-ahas na tumakbo sa bahay ng ibang tao upang kanselahin ang kasunduan sa kasal dahil lang sa ayaw niya. Sa makatuwid, ang pagbabago sa mukha ni Linglin ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Ang kanyang tingin ay sumunod sa gilid at gumuhit, sa wakas ay tumigil sa likidong bato na naglalabas pa rin ng init. Saglit siyang nawalan ng malay. Agad na bumungad ang kaseryosohan sa kanyang pabago-bagong magandang mukha. Pagtagilid ng ulo, nakipagpalitan siya ng tingin kay Gaye sa gilid. Nakita nilang dalawa ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Ito ay isang malakas na tao na bihasa sa uri ng apoy na Dauchi. Habang sila ay nagpapalitan ng tingin, ang kaisipang ito ay mabilis na sumilay sa kanilang mga puso. Pagkatapos nito, mabilis na nabawi ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Ang pamumutla sa mukha ni Linglin ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito nawala. Lumingon siya at pinagmasdan ang grupo ng mga kabataan na orihinal na nagkumpol-kumpol sa kanya, na gustong makapasok sa kanyang magagandang libro.
Gayunpaman, sa sandaling ito, pinagmamasdan nila ang babaeng nakasuot ng buwan sa likod niya na puno ng pananabik ang mga mukha. Ang mukha ng isa sa kanila, na may mahinang lakas ng pag-iisip, ay namumula at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsinta. Tinitigan ang nakakahiyang ekspresyon ng mga taong ito, bahagyang kumunat ang noo ni Linglin. Siya ay tahimik na bumulong sa kanyang puso. Isang grupo ng mga tao na labis ang pagpapahalaga sa kanilang sariling mga kakayahan. Ang maliit na lakas na mayroon ang iyong mga angkan ay mga durog na bato lamang sa ilalim ng mga paa ng isang tao kung ihahambing sa kanya. Umiling si Linglin, hindi na nag-alala tungkol sa mga batang dandies na ito. Ngumiti siya at sinabi sa babaeng nakadamit ng buwan. Sister Nolan, malapit na ang gabi. Bakit hindi ka magpahinga dito para sa gabi? Ang lugar na ito ay may espesyal na silid upang libangin ang isang tao na may katayuan ni Sister Nolan. Sige. Guguluhin ko si Sister Linglin. Ngumiti at tumango ang babaeng nakasuot ng buwan. Ang kanyang titig saglit ay dumaan sa tumpok ng likidong bato. Na may mas malalim na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, bahagyang ngumiti siya at sinabing. Bago ako bumaba mula sa bundok, sinabi sa akin ng guro na ang kontinente ng Dauchi na ito ay walang katumbas na laki na may hindi mabilang na bilang ng mga natatanging tao at mahiwagang mga pangyayari. Hindi ko inaasahan na napalawak ko ang aking abot tanaw pagkatapos lamang umalis ng ilang sandali ang nakalipas. Nang marinig ito, ngumiti si Linglin, ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, tinoon niya ang pagpapakita ng daan sa harapan, pinangungunahan ang babaeng nakasuot ng buwan at ang matanda sa hagdan. Pagtingin sa ilang mga taong nawala sa gilid ng hagdanan, maraming bulungan ang lumitaw sa bulwagan, na parang mga langaw sa bahay. Napaka hindi inaasahan. Maging ang personal na alagad ng leader ng Mystic Cloud Sect ay personal na pumunta dito para ipagdiwang ang kaarawan ni Mo Cheng. Tiyak na lumaki ang prestihiyo ng Mo Clan na ito. Tama. Wala siyang kapantay na kakisigan sa kabila ng pagiging bata pa niya. At kahit nasa lakas namin, hindi talaga namin makita ang kanyang pundasyon. Talagang karapat-dapat siyang tawaging personal na alagad ng pinuno ng Mystic Cloud Sect. Hihihi. Napakagandang babae. Kung sino ang magpakasal sa kanya ay magkakaroon ng malaking deal. Ang magiging leader ng Mystic Cloud Sect, ang prinsesa ng Nolan Clan. Sino sa Giama Empire na ito ang may kukumpara pagkatapos pagsamahin ang dalawang lakas na ito? Kung nagkataon, parang nakarinig ako ng ilang chismis noong huling pagkakataon na ang third young master ng Shao Clan sa Wutan City ay tila fiancé niya. Che, kailan mo nakuha ang balitang ito? 3 taon na ang nakararaan, agresibong pinasok ni Lady Nolan ang Shao Clan at pilit na kinuha ang pinuno ng Shao Clan upang wakasan ang engagement. Hindi ba mawawala ang buong mukha ng Shao Clan? Paano kung mawala ang buong mukha nila? Maari bang makipaglaban ang angkan ng Shao na iyon sa angkan ng Nolan o ng Mystic Cloud Sect? Kahit na pagkatapos ng matinding kahihiyan, may lulunok lang nila ito sa kanilang tiyan. At saka, ang third young master ng angkan ng Shao noon ay isang kilalang lumpo. Paano siya may kukumpara kay Lady Nolan sa kanyang natatanging talento? Kie. Wala ka pang alam kung ano man ang lakas ng loob mong ikalat ang kakulangan mo ng impormasyon sa paligid. Isang lalaking nakaupo sa isang sulok ang nakakunot noo sa paghamak sa 2 taong nagsasalita ng malakas. Nang makita niya ang galit nitong mga mata na nanlilisik sa kanya, tamad niyang sinabi. Pumunta nga si Lady Nolan sa angkan ng Shao para tapusin ang pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang kontrata para tapusin ang pakikipag-ugnayan. Sa halip, nakatanggap siya ng isang liham ng diborsyo. Tama iyon. Direktang hiniwalayan ng young master ng Shao Clan ang taong ito na ang pagkakakilanlan ay direktang may kukumpara sa imperyo ng mga prinsipe. Diborsyo. Nang sabihin ang salitang ito, ang lahat sa bulwagan ay naging mapurol. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig habang nakakaramdam ng pagkatulala. Sino ang maniniwala na ang isang young master, na isang walang kwentang nilalang noon, ay talagang maglalakas loob na magkusa na hiwalayan ang kasintahang ito na ang posisyon ay lubhang marangal. Kalokohan. Sobrang galing ng lalaking ito.
Bagamat karamihan sa mga tao sa hall ay hindi talaga naniniwala na ang mga salitang ito ay totoo, may ilang mga tao na nagbubulungan na may gulat na mukha. Upang makapagdiborsyo ng isang kasintahang hindi lamang nagkaroon ng gayong marangal na katayuan kundi pati na rin ang napakahusay na hitsura, kailangan talaga ng isang tapang. Hindi bababasa, napagtanto ng maraming tao dito na wala silang katapangan pagkatapos suriin ang kanilang sarili. Nakatayo sa pasukan, nakita ng tingin ni Xiaoyan ang nasa katanghaliang lalaki mula sa angkan ng Mo bago dahan-daang isinara ang pinto ng silid. Lumingon siya at tuluyang bumungad ang isang pagod sa walang pakialam na mukha na pinanatili niya. Pinunasan niya ang bahagyang itim na gilid ng kanyang mga mata at walang magawang iniabot ang kanyang kamay sa haibodong. Naglakas loob akong sabihin na pagkatapos umuwi ang lalaki, ang unang bagay na gagawin niya ay imbestigahan ang ating background. Itinaas ni Haibodong ang tasa ng tsaa sa mesa, humigop at sinabi kay Xiaoyan. Oo. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Sabi niya. Pero hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Walang ganoong kakayahan ang Moklan niya na matuklasan ang background natin. Ngayon, dapat ayusin natin ng maayos ang kalagayan natin. Ang pagmamadali sa disyerto nitong mga nakaraang araw ay talagang naging dahilan para halos maabot ko ang limitasyon ko. Pagkatapos nating ayusin ang kondisyon natin, papasok tayo sa tahanan ng Moklan bukas para hanapin si Qinglin. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang tamad na baywang at pumasok sa kanyang silid habang nagsasalita siya. Tinitigan ang likod ni Xiaoyan, tumanggaw si Haibodong at naglakad din patungo sa isa pang silid. Ang mga ilang araw na ito ng minamadaling paglalakbay ay naging dahilan din ng kanyang diwa na medyo mapagod. Pagkatapos maglakad papunta sa silid, binuksan ni Xiaoyan ang kanyang medyo mabigat na talukap. Pilit niyang nilabanan ang udyok na makatulog na lang. Habang hinahaplos niya ang kanyang singsing na imbakan gamit ang kanyang daliri, dahan-daang bumangon ang isang berdeng kinang at tuluyang napunta sa Green Lotus seat na lumutang sa himpapawid. Dahan-daang damaykit ang dulo ng kanyang mga paa sa lupa bago tuluyang umupo si Xiaoyan sa Green Lotus seat. Ang mga thread ng mainit na enerhiya ay ibinubuga mula sa mga punto kung saan nakipagdikit ang kanyang balat, dahan-daang naglalabas ng pagod na nakatago sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Nakahinga si Xiaoyan ng mahaba, sariwa at malamig na hininga. Iniabot niya ang kanyang kamay at nagsimulang gumalaw ang isang sinulid ng kulay berdeng apoy sa dulo ng kanyang daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang umiling siya at walang magawang sinabi sa mahinang boses. Sa nakakatakot na lakas nito, hindi ito madaling kontrolin gaya ng naisip ko. Matapos sanayin ang kanyang kontrol sa berdeng apoy sa kanyang palad ng ilang sandali, dahan-dahang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pumasok sa training mode. Habang papasok si Xiaoyan sa training mode, nagsimulang magiba-iba ang enerhiya sa paligid. Kasunod nito, ang mga thread ng enerhiya na nakikita ng mata ay pinagsama-sama sa mga piraso ng mottled na enerhiya. Ang ganitong uri ng bilis ng pagsipsip ay higit na nalampasan kung ano ito sa nakaraan. Maliwanag, pagkatapos ng ebolusyon ng Chi method, ang mga benepisyong naidulot nito ay unti-unting naipapakita. Ang bahagyang batik-batik na enerhiya ay mabilis na dumaan sa Green Lotus Light Cover Blockade. Matapos dumaan sa paunang paglilinis, bumuhos ito sa katawan ni Xiaoyan. Ang loob ng katawan ni Xiaoyan ay natatakpan ng mga piraso ng kulay berdeng kumikinang na enerhiya na mabilis na dumaloy sa kanyang chi paths. Ang mga pader ng chi path ay nanginginig na parang mga sel. Habang namimilipit ang chi paths, ang may batik-batik na enerhiya ay mabilis ding nagiging dalisay. Ang isang malaking halaga ng hindi malinis na enerhiya ay hinihigop ng mga dingding ng chi path, nilamon at tahimik na pinalabas mula sa loob ng kanyang katawan sa tulong ng mga pores sa kanyang balat. Kapag ang enerhiya ay dumaloy sa masalimuot na chi path at nakumpleto ang isang kumpletong cycle, ang may batik-batik na enerhiya ay nakamit na ang isang mataas na kadalisayan. Sa sandaling ito, dumaan ito sa kalkining ng Green Lotus Core Flame. Kaagad, ang mga alon ng malalaking enerhiya ay lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang enerhiya ay ganap na nawala. Pinalitan ito ng isang maliit na patak ng berdeng kulay na likidong enerhiya na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang kumikislap na glow.
Ang patak na ito ay dahan-daang ibinagsak sa puyo ng tubig. Nang pumasok si Xiaoyan sa training state na naging sanhi ng kanyang pagkalimot sa kanyang sarili, pinangunahan ni Linglin ang matikas at magandang babaeng nakasuot ng buwan at naglalakad sa koridor sa labas ng silid. Nagkataon, huminto siya sa tapat lang ng kwartong ito ni na Xiaoyan at Hai Bodong, binuksan ang pinto at dahan-dahang pumasok.